Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Usapang Bayan. Usapang Bayan. Usapang Bayan. Isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga mahahalagang samut-saring kaalaman. Usapang Bayan. Halina kayo, manood, makinig, makiisa, at makialam. Usapang Bayan. Ating limiin mga impormasyon na makatutulong sa ikauunlad ng ating mahal na nasyon. Samahan natin si Meli Tenorio. Meli Tenorio sa Usapang Bayan. Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating Usapang Bayan. Ako po si Meli Tenorio at ngayon pong araw na ito, pag-uusapan ho natin ang kalagayan po ng ating panahon at yan po ay tungkol po rito sa La Nina. Okay, ang ating pong makakasama ay ang isang magandang dilag. Mamaya na natin sa ipapakilala. Ano po? Kasama din po natin siyempre si Charles Cancino, ang ating pong engineer. Ayan, okay? So mga kaibigan, mamaya po ay pagbibigyan din natin ang pag-uulat ng isa nating kaibigan din sa Pag-asa. Pero during this broadcast, you can support my page by sending stars, a digital gift that helps us earn money and maintain our page. Okay? So mga kaibigan, yan po. Kailangan namin ng inyong mga stars. Alright, so tulad ng ating nabanggit mga kaibigan ay ating pong alamin ang kalagayan ng ating panahon sa pamamagitan po ni Shenelle Dominguez. Shenelle, magandang araw. Come in, please. So yung binantayan po nating low pressure area ng mga nakaraang araw, yung dati pong si Wilma, ay tuluyan ng nalusaw. Pero sa ngayon, itong kumpul ng kaulapan dito sa borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung panibago nating low pressure area na binabantayan. Ito ay huling namataan sa line 390 kilometers west ng Puerto Princesa, Palawan. Sa ngayon po, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas ang kanyang posibilidad. Pero sa nakikita po natin, kung magiging ganap na bagyo po ito, ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at palayo naman na din ng ating kalupaan. Yung mga weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon ay yung northeast monsoon or amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Pangalawa natin ay yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Bicol region pati na rin dito sa may eastern Visayas. Dulot na itong northeast monsoon, which is malamig na hangin, at easterlies, mainit at malinsangan na hangin, yung difference po nila sa kanilang temperatura ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto naman dito sa eastern section ng northern at central Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot na itong shear line, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Cordillera Administrative Region, malaking bahagi ng Cagayan Valley, particularly dito sa may Cagayan, mainland Cagayan, pati na rin ang Babuyan Islands, dito sa may Isabela, Quirino, pati na rin dito sa may Nueva Vizcaya. Para naman sa Central Luzon, dito naman sa may Aurora, at dito na rin sa may Calabarzon. So inaasahan po natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa kanila
Manila ngayong araw. Dulot ito ng shear line. Samantala, para naman dito sa may Metro Manila, inaasahan natin, makakaranas tayo ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Kasama na rin yung malaking bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi na rin dito sa may Ilocos region. Makakaranas din po sila ng maaliwalas na panahon, pero may mga isolated light rains, pero dulot naman pa rin ito ng northeast monsoon. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng mainland Luzon po natin, particularly dito sa may Calabarzon, except po sa may Quezon, pati na rin Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Para sa Lawag, 21 to 31 degrees Celsius. Baguio, 12 to 22 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Tuguegarao, 22 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Kalayaan Islands, dulot na itong low pressure area, makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Pero inaasahan din natin, mag-i-improve na rin ang kanilang weather sa mga susunod na araw dahil na rin sa paglayo nito low pressure area dito sa ating kalupaan. Para naman dito sa nalalabing bahagi ng Palawan, pati na rin buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang kanilang aasahan, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang mga social media pages ng Pag-asa hinggil sa nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands, 24 to 29 degrees Celsius. Dito sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 28 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. At Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Nilabas tayong weather advisory kaninang 5 a.m. Dulot po nitong pag-ulan na dala ng shear line. Inaasahan po natin 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Isabela, pati na rin dito sa may Aurora. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dito sa mga nabanggit po nating lugar dahil sunod-sunod na araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan, so saturated na rin ang kanilang kalupaan. So inaasahan natin mataas ang chance ng mga posibilidad ng mga pagguho ng lupa, pati na rin ng mga pagbaha. Bukas din, inaasahan din natin, mataas din ang tsansa na 50 to 100 millimeters of rain dito pa rin naman sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero iba yung pag-iingat pa rin po dahil mayroon pa rin tayong bugso ng northeast monsoon, lalo na dito sa may northern Luzon para sa mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit panda. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po. Okay, maraming salamat kay Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Okay, mula pa rin po sa Pag-asa ang ating pong panauhin at siya po ay walang iba kundi si Miss Ana Solis. Ayan, si Miss Ana Solis po ay teka muna, nalimutan natin yung kanyang Assistant Chief. Ano nga ang iyong position? Miss Ana? Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa. Ayun, okay. So mga kaibigan, matutuwa tayo, ano? Kasi si Ana po ay nasa Baguio, pero talagang pinagbigyan niya tayo. At pag-uusapan natin ito nga hong La Nina. Okay, so may mga questions ako na alam ko na handang-handang tanungin ni Ana. Okay, so itong prediction na ito ba ay pinalabas na ninyo, Ana? Yes po, Okay, bago ang lahat siguro, i-define muna natin, ano ba yung La Nina? At pangalan ng babae ito, meron ba tayong El Nino? Siyempre, meron tayong El Nino, no? Pero sige, pwede bang paki-explain mo ng konti?
So ang La Nina po is ito yung cold phase of ENSO, yung tinatawag na El Nino Southern Oscillation. So yung warm phase ng ENSO, yun po yung El Nino. So kapag po La Nina, Ma'am Meli, ay meron pong malawakang paglamig ng temperatura ng dagat sa gitna at saka sa eastern side ng Pacific. Whereas yung temperatura naman po ng ibabaw ng dagat ng Pacific o dito sa west na malapit sa atin, yun po yung mas mainit ang temperatura ng dagat. So it is an ocean atmosphere interaction. So ibig sabihin po, whatever po na pag-init ng dagat na malapit sa atin, yan po ay nagre-react sa ating atmosphere. At ang resulta po niyan is nagkakaroon tayo ng maraming convection or convective activity na posible pong ito po yung pagmula ng mas mataas ang posibilidad na marami tayong ulan na natatanggap kaysa karaniwan dahil posible pong nakakonsentrate po yung mga ulan dito sa atin dahil usually po kapag mayroong La Nina, dominant po yung tinatawag nating easterlies. Mas malakas yung ating easterlies, so itinutulak po papalapit sa atin yung warm moisture, kaya lalo po tayo nagkakaroon ng ulan kapag La Nina. Ayun. Okay. Pero alright. Pag sinabi natin La Nina at mas marami ang pag-uulan, hello, hindi ko po marinig. Episode na ito kung ikukumpara sa El Nino. Ganun ba yun, Ana? Sorry, naputo lang po. Okay, so kung ikukumpara natin, nag-freeze yata si Ana. Ay, naririnig mo ako, Ana? Ma'am, po. So hindi ko lang ma'am narinig po yung tanong. Apo. Sabi ko, mas wetter ang climate kapag La Nina. Okay. So, yes, tama. Tama Okay. po kayo. Lalo na po dito sa eastern side ng bahagi ng ating bansa. Hello. Okay pa. Over. Ayun. Okay. So, pero sandali lamang, may tumatawag sa atin. Mili, siguro mamaya na lang, nagpo-program pa ako. Thank you. Alright. So, ulitin natin. Every year ba talagang inaabangan ninyo yung La Nina at El Nino? Kung itong pag-uusapan natin ay La Nina, hanggang kailan ba ito? So dito po sa pinalabas ni Pag-asa ay ito po ay tinatawag nating short-lived La Nina. Ibig sabihin lang po niya na short-lived lang siya. Hindi po siya magtatagal ng more than 6 months. So as early as August po, nagpalabas po tayo ng La Nina Watch. And pagdating po ng September, nagpalabas po tayo ng La Nina Alert na kung saan yung La Nina condition po ay present na po at nararanasan na natin yung mga naging potential na mga impact nito na marami ang ulan. So lagi po prevalent yung shear line and also yung stronger po yung ating easterlies at marami na po tayo yung bilang ng bagyo kaysa sa average yung natanggap natin. So yun po yung mga indikasyon na impact po ng La Nina. So hanggang February yung nakikita po natin na possible La Nina. Oh, okay. So kung hanggang February ito, meron ba tayong, ano ang positive at negative effect nito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga farmers? So sa ngayon po, in terms of different impacts po ng La Nina, for example po sa ating environment, syempre kung mataas po yung posibilidad na marami tayong ulan, maraming mga pagbabaha at yung po mga rain-induced landslide. So, ibig sabihin po nagkakaroon ng mga land degradation sa ating environment. So, very prevalent din po yung mga coastal erosion caused by big, strong waves kapag po may mga malalakas na mga bagyo or yung mga tinatawag na flooding at saka storm surge. So in terms of water resources naman po, so naranasan din natin po yung mga river flooding at yung pagpapakawala ng mga tubig sa ating mga dams. And in terms of health naman po is yung prevalence ng mga waterborne diseases and also yung mga loss of life from flash floods. So naranasan din po yan ng ating mga ibang kababayan, lalong-lalo na po dyan sa may parte ng Visayas. And in terms of agriculture naman po, so syempre meron pong mga flooding
dun sa mga low-lying agricultural lands. So, ibig sabihin po yung ating mga inputs, yung agricultural inputs na nakapagtanim na ang ating magsasaka at nakapag-apply na po ng mga fertilizer ay yun po, medyo na-wash out, posibleng ma-wash out dahil po sa mga flooding incidents. So, ibig sabihin po, magkaroon ng mga damage to crops due to flooding and of course, yung din pong increase in pests and diseases. Pero meron din naman pong beneficial effect itong La Nina dun sa ating agriculture sector. So, for example po, kung itong occurrence po ng La Nina is favorable naman po dun sa mga dry season cropping natin. So, therefore, very favorable din po kung enough lang or yung tama po, hindi siya dun sa highly vulnerable areas siya matatamaan. So, yung mga dry season crops po natin at this time of the year ay posibleng beneficial po sa kanila. Ayun. Okay. So, surroundings as sa ating environment at agriculture, itong iyong binanggit. So, every time ba na merong pagpapalit ang ang ating kondisyon, kung La Nina or El Nino, may ugnayan ba kayo sa ibang mga agencies? Halimbawa, nabanggit natin ng konti yung agriculture. Anong ugnayan ninyo sa Department of Agriculture? Opo. So ngayon po very tight po at napaka-close po ng coordination natin with the Department of Agriculture, hindi lang po during El Nino at during La Nina. So pati na po dun sa tinatawag nating mga operational activities po ng Department of Agriculture. So sa katunayan, meron po kaming ongoing na project implementation po with the Department of Agriculture through FAO, Food and Agriculture Organization, at saka po funded by Green Climate Fund. So ito po yung Adapting Philippine Agriculture to Climate Change. So ibig sabihin po itong 7-year project na ito ay pag i-match natin yung mga climate information services, yung mga ipinapalabas ng mga pag-asa, ng mga warnings and forecast, kung paano po mai-interpret at magagamit ng ating mga tinatawag na intermediaries, yung mga agricultural extension workers natin, para maiparating sa magsasaka, makagawa ng tamang advisory na nararapat sa kanilang mga action and decision making. So, ito po yung isa sa mga magandang pong collaboration namin ongoing with the Department of Agriculture. Ayun, okay. So maliban, ang DENR ba, meron din kayong ugnayan sa kanila? Sa DENR po, so in terms of yung sa mga climate change information, so meron din po, and also dun sa pag-provide po ng mga warnings, lalong-lalo na po with DENR MGB, dun sa mga rain-induced landslides. So nagtutulungan po dyan ang DOST Pag-asa at ang DENR through MGB. Ayun. Okay. So, maliban doon sa halimbawa, ang Bureau of Plant Industry, under ng agriculture yon, pero mayroon ba kayong direct ugnayan sa kanila o pinabamahala na ninyo sa DA ito? Opo. So yung through yung BPI naman po, so nagpo-provide po sila ng mga pest and disease advisory. So ngayon po is yung partnership natin with DA, together kasama na rin po ang DA BPI, ay iniuugnay po natin yung ating mga datos dun sa mga datos ng BPI on the occurrence po ng mga pest and disease, para po mas lalo nating ma-improve yung pong tinatawag na mga pest advisories na ini-issue ng BPI para sa ating magsasaka during certain climate conditions. So kasama din po yon dun sa ongoing naming collaborative activities. Okay, so Ms. Solis, pag sinabi natin na na La Nina, teka muna, kasi ang fisheries ay under din ng DA ito, di ba? Pero ano ho ba ang magandang epekto nito sa ating mga sa ating mga mangingisda? Opo. So usually po kasi kapag or sa produkto natin mismo sa ating mga katubigan na isda. Opo. So usually po kapag La Nina, so meron din po mga beneficial effect din ito, dahil syempre po kung halimbawa hindi po masyadong mainit yung temperatura ng ating inland aquaculture, so ibig sabihin po medyo maganda po yung temperature sa ating mga inland aquaculture na nire-require po para magkaroon po na mas maraming dissolved oxygen yung ating mga aquaculture na nangangailangan ng mga ito. So usually po kapag La Nina din, dahil may
indirect impact po na nakikita natin dun sa open sea dahil kung halimbawa po mas mainit po yung temperatura ng karagatan na malapit sa atin, so maaaring lumalayo po yung ating mga malalaking mga isda diyan po sa may open sea natin, ocean, kasi kung mas warmer yung temperature natin dito, sa medyo lumalayo siya. But then kapag may El Nino po, mas favorable naman dun sa open sea sa ating mga mangingisda, mas marami silang naunghuling isda. So may mga ganun pong mga indirect na mga epekto. Okay, balik ayon. So, hindi ba yung industriya ng ating pangisdaan kapag La Nina, maganda ba ang effect sa kanila or parehong may negative at may positive effect? Both may positive and negative effect po. So sa katunayan, meron po tayong collaboration po with the National Fisheries Research and Development Institute. So nagkaroon po ng MOA signing with BIPAR, NFPRDI, at saka po ng Pag-asa para po ma-improve po natin yung mga climate information services na nararapat ng mga advisories po para sa ating fisheries sector. So still ongoing po yung ating mga initiatives po in partnership with BIPAR po. Okay, tika muna. Ang Department of Health, nanghihingi ba sila ng information sa inyo para mapaghandaan nila kung ano yung mga sakit na usong-uso kapag tag-ulan or tag-init? So ngayon po through PIDRA process at saka po yung dun sa tinatawag nating whole government and whole nation approach. So kapag nagkakaroon po tayo ng quarterly meeting with the NDRRMC, so yan po ay ipinapalabas at dinidiscuss po natin yan, yung mga ganyan na mga possible na prevalence po ng mga waterborne diseases and also yung mga possible po na mga sakit dulot po ng flash floods. And especially po lalo na pag warm and dry season man, so dun po talaga nakikita natin yung collaboration natin with the Department of Health, lalong-lalo na po kapag meron tayong issuance ng heat index at saka alinsangan. So ngayon po ay as much as possible po yung pag-uusap ng Department of Health, also with the Department of Education po dun sa mga weather-related na mga posibleng maapektuhan po ng iba't ibang sektor, ay ongoing po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga concerned agencies. Okay, ano ang sakit na talaga namang sumusulpot at halos hindi mapigil kapag La Nina? Or kapag may bagyo, may baha. So usually po, yung prevalence po natin ng leptospirosis, so nandyan po, tsaka yung tinatawag na cystomiasis, so parang Cystomiasis. So yung gano'n sa may mga ibang areas po. And also yung mga waterborne diseases din po natin na kung saan halimbawa po yung mga prevalence ng mga dengue outbreak natin. So kasi po yung syempre alam po natin yung lamok ay meron siyang dalawang life cycle, yung aqua and terrestrial cycle. So ibig sabihin po kapag galing sa mga maraming ulan, floods, and then biglang magiging stagnant yung tubig, so may mga cycle po sila na magiging favorable po sa pagdami ng mga lamok at lalong-lalo na po yung mga dengue cases natin. So yun po yung mga ilan na mga prevalence po, yung mga diseases na yon kapag meron pong La Nina dahil marami po tayong ulan or flooding incidences. Okay, may mga incident ba na nalalaman ninyo yung mga fatalities kapag ganitong La Nina, kung ang pag-uusapan natin ay ang leptospirosis or yung sinabi mo kanina? Sa ngayon po, wala po tayong direktang ugnayan tungkol po dun sa mga ganung mga information. But then, through the interagency meetings po with different sector, ay nalalaman po natin yan. And meron din po kaming previous na mga study po dun sa occurrence ng leptospirosis kapag po nagkakaroon ng mga baha, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. So meron po siyang certain cycle kung kailan siya posibleng magkaroon ng spread or yung prevalence po ng leptospirosis. So usually po, hindi during flooding, kundi kapag nagtagal po mga flooding incidences natin. So dun po nagkakaroon yung ating mga taas ng leptospirosis incidence kasi meron pa rin po siya incubation period. Okay.
Ana, pwede ba nating malaman na kagaya halimbawa ng leptospirosis? Sabi mo kasi, okay, may nagtanong kasi sa akin, sabi niya, pag halimbawa daw may bagyo, biglang tumaas ang baha. So hindi nila maiwasan na umiwas doon sa baha. So lumusong kaagad sila. Sabi niya, Meli, palagay mo ba magkakaroon kaagad ng leptospirosis yung anak ko na may sugat at lumusong kami sa baha? Kasi nabanggit mo kanina parang ito ay dumadami kapag tumagal yung baha. At hindi yung halimbawa bumaha pero nag-recede kaagad. Pero meron po mga instances na dahil kung halimbawa po dun sa mismong baha ay nandun na rin po yung ihi ng ating mga daga at Yes, nasa okay. open Oo. wound. So hindi siya on that day zero siya maaapektuhan ng leptospirosis kundi may incubation period pa po. So ibig sabihin yung signs and symptoms hindi po natin usually nakikita agad immediately during baha. Okay. Alright. So Ana, itong mga rabies, ito ba dumadami kung La Nina ang condition or El Nino? Opo. Actually, wala po tayong mga direktang pag-aaral pero base po dun sa pakikipag-ugnayan natin through Task Force El Nino with the Department of Health nung nagkaroon po tayo ng El Nino, is more prevalent po yung rabies kapag mainit yung temperature. So, during El Nino event. Ayun. Okay. Siyempre, So, comfort din ng ating mga hayop po kapag napakainit ang Okay. temperature. yes, tama, oo. Okay, itong La Nina, Miss Ana, posible ba na La Nina ngayon pero mas mahaba yung tag-init? Pwede bang magsama ang La Nina at El Nino sa isang season? Hindi po, hindi pwede po siyang magsama ang isang El Nino at isang La Nina. Okay. Pwede po siya magsama sa loob ng Uh-huh. isang taon. So, pwedeng kalahati El Nino and then transition to Enso Okay. neutral and then La Nina. So, pwede po na maganap ang tatlong phase ng Enso sa loob ng isang taon. Pero hindi po sila pwedeng magkasabay-sabay. Ayun. Okay. Okay, mga tanong ko kasi mga stupid questions eh. Gusto kong malaman, Ana, na halimbawa, Yun po yung basic information na talagang kailangan din po nating malaman ng ating mga kababayan. okay. Alright. Halimbawa, merong La Nina ngayon, may possibility ba na yung lindol ay umatake kapag La Nina? Or pipiliin niya lang na may El Nino saka siya, kasi di ba, kakalipas lamang ng mga sunod-sunod na earthquake, di ba? Opo. So ngayon po wala pa po tayo nakikita at ng mga direktang pag-aaral tungkol diyan kasi sinasabi nga po natin when we think of El Nino or La Nina is an ocean atmosphere interaction samantalang kapag earthquake po is more on geo yung sa lupa nangyayari although part din po ng ocean ang land over the ocean pero yun po wala po tayong direktang mga pag-aaral tungkol doon. Ay, okay. So, kasi kayo nagpipredict lang kayo ng panahon di ba? Pinag-aaralan ninyo ito. Pero halimbawa, yung mga effect nito, kasama ba yon sa inyong IEC? Yung effect ng La Nina at El Nino? So, yung mga farmers, siyempre, meron kayong mga tips how to sa kanila sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Pero yung mga pangkaraniwang mga mamayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan na nasa Metro Manila, alam mo naman ang Metro Manila na talaga namang super dumi. Ano ang maaring maging cause sa kanila na grabe? Well, sabi nga po natin kapag during La Nina, so meron po tayong mga tinatawag na mga urban flooding incidences na pwede pong makasagabal or maka-hindrance po, lalo-lalo na sa mga public areas, sa mga urban areas natin, gaya ng Metro Manila. So nagkakaroon din po dyan mga posibleng mga damage to infrastructure. And then syempre po, nagkakaroon din tayo ng mga economic losses from traffic, work, and school suspension.
dahil po sa mga pagbabaha. And also, syempre, kakibat po ng baha kung hindi malinis ang ating kapaligiran. So, nandiyan yung ating mga kasamang mga basura na posibleng magbigay po ng maaaring sakit sa atin at syempre, yun pong yung environmental degradation na rin. So, yun po yung kailangan na natin na mai-address na maging handa tayo dahil sabi nga po natin, it's a whole of nation approach. Hindi lang po ng gobyerno. Dapat po makiisa ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po may mga ganitong advisory or babala galing sa pag-asa. Kailangan po ay prepared din sila at nauunawaan po yung mga warnings and advisory na nanggagaling sa pag-asa. Okay, so kasi mga infrastructure halimbawa, kayo ba doon sa mga lugar na meron kayong mga meron kayong mga matataas na na radar? Meron bang incident na halimbawa itong kinatatayuan ng radar ninyo ay merong flood control projects at naapektuhan yung inyong place, wala pang ganon? Sa ngayon po, wala naman po. And usually po kasi kapag since nagpo-provide po kami ng hydrometeorological advisory or forecast dun po sa ating mga sa flood, meron po tayong flood forecasting and warning system. So ang binibigay po natin is more on non-structural measures. So kasama po kami sa flood forecasting and warning. So more on early warning and non-structural measures po. So, ibig sabihin, forecast, warnings, and advisories po at minomonitor natin yung ating mga dams kasama po natin together with dam operators. So, ganun po yung pakikipag-ugnayan natin sa kanila. More on non-structural measures, hindi po structural. Ayun. Okay. So, wala talagang structure, Okay. So, ito bang La Nina ay kailangan ba nito para magandang inyong pag-monitor? Lahat ng inyong mga radar, lahat ng inyong mga equipment ay ayos? Or kahit na meron tayo diyang dapat ayusin, makakasurvive pa rin? Yes po, tama po kayo. So dahil po ang impact ng La Nina ay nakikita po natin dun sa mga day-to-day weather. So for example po, increased prevalence ng shear line. So ibig sabihin po kapag mga extreme weather and rainfall events, so kailangan po natin yung quantitative rainfall estimation na ipoprovide po yan ng ating mga network ng radar stations. So as of now po, meron working po, operational yung ating mga radars. Although may mga radars po tayo na non-working, pero as much as possible po, meron naman tayong tinatawag na parang yung nako-cover nung isa, yung hindi nako-cover na isa. So, okay. Yung network po naman natin ay at least nako-cover po yung lahat na importanteng parte na kailangan nating mabigyan ng warning. Despite na meron po tayong mga radars na hindi po na operational, so hindi po natin yung maiiwasan dahil halimbawa po yung nasira ng bagyo, ng nakaraang mga malalakas ng bagyo, o yung nasira po ng earthquake. So, nakita naman po natin na bawal naman po yung mayroon tayong extra na mga spares dyan sa ating mga equipment. Kaya kailangan po ng nararapat na request sa ating mga budget para po at least ma-repair natin itong mga Doppler radars natin. Okay. Meron pa rin ba mga incident, Miss Ana, na ninanakaw yung mga bahagi ng inyong mga equipment? Sa ngayon po, this year, wala po kaming na-report or nabalita. So, na kinukuha po yung mga instrument or yung halimbawa po, lalo na po yung mga kable. Yun po yung alaga minsan yun. Opo, yung mga kable natin, usually po, kapag minsan nabibigla po kayo, nabiglang mapuputol ang linya, halimbawa, ng telepono, ng pag-asa. So, hindi po yung pag-asa, so may mga instances po na gano'n. But then, mabilis naman po maremedyohan kasi kailangan po makapagbigay agad tayo. Mahalaga yung komunikasyon, magbigay tayo ng nararapat at updated na impormasyon. So, yun naman po ay within the day ay kailangan maibalik. Alright. So, dito sa mga incident na ninanakaw yung mga parts ng inyong mga equipment, Ana, meron na bang nahuhuli? Meron na bang nakukulong?
Or pinababayaan lang ninyo? Opo. Di ba may Wala. batas tayo dyan? Opo, yes po, may batas po dyan. Kaya wala po tayo pang nahuhuli or nakukulong. Pero yung Magaling ano sila, po, no? opo, so meron po tayo kasing tinatawag na mga upper air observation. So yung pong upper air observation natin, Okay. so ito po yung pinapalipad natin yung mga hydrogen balloon na may kasama po siyang transmitter. Oo. So yung transmitter po, meron pong time na may mga mangingisda po na nakakakuha nito or yung ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Nakakakuha po siya ng transmitter galing po dun sa hydrogen balloon na pinapalabas ng Pag-asa. May nagsusoli po. Ayun, may nakakarating na may nagbabalik. Although yun naman po ay Galing. opo, kasi nilalagyan namin ng address yung transmitter na kapag nakita ay ibalik po sa Pag-asa. So may mga ganun po, may nagbabalik po. Okay, yung mga hindi nababalik, ano yung binibenta? Pwede bang ibenta? Mahuhuli ba sila pag binenta nila? Hindi po, wala pa po kaming knowledge tungkol doon kung mabibenta, and wala din po kaming knowledge kung nakukuha nila na naiibenta, wala naman po. Kasi usually po sa dagat na po yung patak nun eh. Okay, oo. Alright, yung space agency, anong ugnayan nila sa inyo? Kumukuha ba sila ng data or kayo ang kumukuha sa kanila ng data? Sa ngayon po, meron pong mga collaboration with Philippine Space Agency, si Pag-asa, lalong-lalo na po yung together with yung the Department of Agriculture, yung sa crop monitoring po, crop and drought monitoring po kapag meron pong mga drought, for example, kung meron El Nino or La Nina. But in terms of weather monitoring, kasi po meron naman po si Pag-asa nung tinatawag na satellite receiving facility na more on weather parameter po, yung meteorological parameters po. So, iba't iba din po kasi yung mga variables na nakikita dun sa iba't ibang satellite natin. So, yun pong kagaya ng mga land surface temperature, mga NDVI for crop monitoring. So, nagagamit po natin yung mga ganong datos pa in collaboration din po with DA through Bureau of Soils and Water Management for drought crop assessment and forecasting. So, nagagamit po natin yun. Okay. Alright. Kasama natin si Julie Piladoni Paderon. Hi, Julie. Thank you for joining us at tawagan kita pag may time ako. Marami akong kikwento sa'yo. Nais ko rin batiin si Helen Biado Paklibar. Ayan. Thank you for watching always. Yan po yung ating isa sa ating top follower. Ayan. Okay. So, sa ating pa rin pagpapatuloy, Miss Ana, kung itong ang MRDRMC, something. MDRR. Okay. Yan ba ay talagang close din ang inyong ugnayan para both sides ba may nakukuha para sa kapakanan ng ating mga kababayan? Yes po, definitely. Yan po yung talagang yung may protocol na po yan through the NDRRMC at direkta pong nakikipag-ugnayan ang DOST Pag-asa sa NDRRMC. Hindi lang po during the PIDRA process, kundi during briefings, yung mga situational reports. So, meron pong monitoring na nakaantabay po ang Pag-asa with the NDRRMC. So, ayun. Well established po, in place po, yung communication protocol na yan. Ayun, okay. Teka muna, kasi yung share line, di ba, parang bago lang yan eh. Hindi man bago na ngayon lang, pero kung babalikan natin yung mga nakalipas na na panahon, parang hindi natin ginagamit yung share line na yan, di ba? So, okay, ano ang pwede nating explanation? Bakit ito ngayon ginagamit? Ano bang kakaiba nito sa mga ordinaryo ninyong mga byword dati na ginagamit? At ito ba ay mahalaga? Maiintindihan ba ito ni Aling Maria at Mang Pedro kapag sinabi natin share line? Opo. Ayun. So, ito po yung dating tinatawag natin na tail end of front. Ay, medyo naglolobat na po ako. Sorry. Maglolobat na po ako, ma'am. Hindi ko lang nadala yung aking
charger. Okay. So, yung tail end of cold front, yan po yung dati. So, ito po yung tinatawag nating frontal system. Okay. Sa atin, yung tail end of cold front. So, ito po yung... Mag-charge ka muna. Okay. Kaya lang wala po dito yung charger ko. Nasa baba po, nasa workshop. Nandito po ako sa room. Ayun ba? Po, umanhin po. So, yun po, yung intertropical ay yung tail end of front natin. So, ganun din po yung shear line. So, ito po yung pagbabangga ng mainit at malamig na landmass. So, yung mainit na landmass galing sa easterlies, galing sa karagatan, and then yung malamig galing po sa northeast monsoon or amihan. So, yung boundary po ng dalawang air masses na yun po yung tinatawag na shear line na nakakapagpaulan sa atin. So, sa ngayon po, hindi na po natin kailangan mahalaga na i-laymanize yung tinatawag na shear line. Kailangan po malaman natin kung ano ang impact nito. Basta pag sinabi po ni Pag-asa na shear line, ibig sabihin po, mataas ang posibilidad na marami tayong mga heavy rainfall events na kailangan nating mag-ingat. So ito po ay posible makapagpaulan that could cause flash flood and landslide sa mga highly vulnerable areas. So yun po ang impact ng shear line. Hindi na natin kailangang tagalugin pa or i-localize ang shear line. Ayun, okay. Basta kasi gamitin lang ng gamitin, magiging popular siya so maintindihan nyo ng ating mga kababayan. Okay, hintayin na lamang natin na mawala yung iyong yung Ana. So, alright, andyan ka pa rin ba? Gusto ko lang malaman yung mga key or importanteng takeaway kung preparedness naman ang ating pag-uusapan. Okay? So, kung andyan ka pa, Ana, siguro pwede mo pa rin sagutin itong ating mga kailangang gawing pagpi-prepare. Ayan, alright. So, palagay ko po ay wala na si Ana. At gusto ko lang ituloy pa rin konting oras na lamang ang ating pong oras. Ayan. So gusto ko lang po ituloy na itong ating pong pag-uusap tungkol sa La Nina ay talagang napakahalaga ho nito at siguro po kapag may sinabi sila ang mga ahensya po na responsible po sa ating weather ating sundin maging masunurin tayo bilang mga mamayan kasi para po sa ating ito hindi po ito para sa kung kanino kundi para sa ating mga Pilipino or mga Pinoy at yun po ay dapat natin na isaalang-alang dahil talaga naman pong yung ating mga kaibigan kagaya ng DOST Pag-asa ay talagang gumagawa po sila ng mga paraan para makatulong at tayo po ay maging ligtas kung mang merong panahon tayo bagyo, meron bang flooding, meron bang El Nino at kung ano-ano pa. Okay, so yan po ang kahalagahan ng ating pakikipanayam sa ating mga kaibigan mula po sa Pag-asa. Alright, so mga kaibigan, dahil wala na po yung ating kaibigan na si Ana, ayan. Kailangan po natin na siguro pag okay sana ang kanyang signal. Medyo maganda naman yung kanyang signal pero mga kaibigan, nawala yung kanyang battery. Okay, so kailangan po na maging tayo. Alright. Sige po, ituloy ko lang ito pong La Nina kasi ito po yung wetter season sa Pilipinas. So meron po tayong mga dapat sigurong alamin, dapat nating malaman na dito po sa ating mga preparedness na na isasagawa, dapat po na sabi po ng ating pinagkunan ng information dapat daw po na mag-monitor tayo ng mga balita bago po dumating ang baha or before the floods. At ito po ay ang pag-monitor ng balita, ng news. Gawin po nating habit na i-check po yung Pag-asa at local LGU, yung mga sa kanilang mga advisories, kasama na po yung mga barangay advisories.
At alamin din po natin yung official evacuation signal or code para po sa inyong lugar. So mag-prepare po tayo ng mga emergency kit. Andiyan po, ang tawag po rito ay go bag. Okay? Go bag. Ito po ang pinaka-crucial na step. Mag-store po kayo ng waterproof bag at ilagay po ito ninyo sa lugar na madali po ninyong makuha. Ano po? Halimbawa, malapit sa pintuan. At dapat po meron itong water na good for 3 days at non-perishable food. Ito po yung mga canned goods, mga biscuits. Ano po? Kailangan po meron din kayong mga gamot doon. Prescription medicine, prescription meds, first aid kit. Mas importante po ang flashlight. So gumamit po tayo ng battery-powered at never candles. At kailangan po na may extra batteries. Ano ho? So siyempre, kailangan natin ng pera or cash. Ano po? At yung mga mahalagang documents, kagaya ng ID, mga insurance, mga bank information, at ito po ilagay ninyo sa plastic bag. Alright? Kailangan din po natin ng radio, ng battery po, ang kanyang power, para ma-receive natin yung mga updates kung ang kuryente po ay mawala. Alright? At kailangan po natin ng whistle or ito pong pito para po pang signal. Okay, sa inyo pong tahanan, kailangan po na check natin yung ating mga property. Ano po? Malinis ba yung gutters or yung drainage? Secure ba yung inyong roof? Kung marami kayong punong kahoy sa inyong paligid, na trim ba ninyo ito? Okay, i-elevate po ninyo yung mga valuables. Ano po? Itaas po ninyo mga electronics, yung mga appliances, mga furniture at mga mahalagang dokumento sa mataas na bahagi po ng inyong tahanan o kaya po ilagay po ninyo sa taas ng inyong mga tables, mga shelves. At mag-prepare po kayo ng sandbags kung ang inyong lugar po ay mababaw, kung ito ay nasa low-lying. At ito pong mga sandbags na ito ay pwede po itong pang flood barriers, ready to place at entrances. Okay? So, alamin po ninyo yung inyong mga plano. Identify po ninyo yung dalawang safe meeting places. Ang isa po ay just outside your house at ang isa po ay outside your neighborhood. Tulad po ng designated evacuation center or kaya po itong relative's house or na nasa mataas na ground. Okay? Ang phase 2 po habang umaaraw, bumabagyo, during the heavy rains, kailangan po pay attention, listen closely. Pay attention po sa mga official color-coded rainfall warnings, yellow, orange, red, na ini-issue po ng Pag-asa. Okay? Yung preemptive evacuation, huwag ko kayo mag-intay na ang baha po ay hanggang sikmura na ninyo or hanggang dibdib na ninyo or hanggang lieg. Ano po? Sa red warning, kapag ito po ay na-issue or kung ang inyong local officials na mandato tungkol sa evacuation, pinaalis na kayo, dapat po umalis na kayo immediately at proceed to your designated safe place. Okay? I-switch off po niyo yung mga power. Bago po kayo umalis ng iyong mga tahanan, i-switch off po niyo yung main electrical breaker at turn off po ang gas tanks para ma-prevent yung fire at mga electrocution. Avoid floodwaters. Okay? So, ayan po. Pagkatapos ng baha, ito po yung tungkol sa safety during recovery. I-inspect before pumasok sa inyong mga tahanan bago kayo bumalik sa inyong mga tahanan. Ano po? Okay, so watch for hazards. Alerto po kayo sa mga broken electrical wires, mga gas leaks, at kung meron po kayong maamoy na gas, kailangan po ito ay naka-turn off, okay? At alamin po niyo yung mga structural damage. Ang water safety, assume na lahat po ng tubig na manggagaling sa inyong gripo ay contaminated. So, kailangan pong pakuluan ang lahat mga drinking water or used bottled water until the water utility confirms the supply is safe. Okay? Ang food safety, discard any food, even canned food na nabahaan or nadaanan ng baha. Okay? Marami pa pong iba yan. Pero alamin po natin yan sa ating mga kaibigan kung may muli nating makakapanayam ang mga taga-Pag-asa. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Thank you, Charles. At thank you kanina kay Miss Ana Solis. At ako po muli si Melly Tenorio. Kamusta na kaya si Kaabe? Hi Kaabe, how are you? I hope you are fine.
At nakikiramay tayo sa Kuyong family. Pumanaw po yung ating sister-in-law, si Marit Kuyong. Okay? At yung aming kasamahan sa church, si Ricky Osita. Sana po ay pareho kayong happy ang inyong trip papunta po sa kaharian ng ating Panginoon at ipagdasal niyo po kami. Okay? So, rest in eternal peace. Ako po muli si Melly Tinuri, mga kaibigan. God bless you all. Bye! Usapang Bayan. Usapang Bayan. Usapang Bayan. Ating samahang muli si Melly Tenorio sa susunod na edisyon ng Usapang Bayan. Usapang Bayan. Dito sa DSC Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli.